Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Dalawang linggo na mula nang masunog ang isang cold storage facility sa Quezon City. Pero hanggang ngayon, inirereklamo pa rin ng mga residente at napapadaan doon ang masangsang na amoy na galing sa pasilidad. Balitang hatid ni James Agustin. January 20 pa nang masunog ang cold storage facility na ito sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte, Quezon City. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Problemado pa rin ang mga residente dahil hindi pa natatapos ang paghahakot sa mga frozen meat product na nakaimbak sa loob. Masangsang pa rin ang amoy mula sa pasilidad. Amoy patay na daga, ganun na amoy. Ang mga napapadaan sa lugar nagtatakip ng ilong, naglalakad man o nakasakay sa jeep. Pinaka-apektado ang mga residente nakatirang malapit sa cold storage facility. Sobrang hirap po kasi araw-araw kumakain ka tapos ganun yung naamoy mo, nakakawalang ganang kumain. Tapos matutulog ka, ganun din maamoy mo, puyat ka na ganun maamoy mo. Sumasakit na rin ang tiyan, ganun, mga ulo, hindi makatulog sa gabi. Si Ricky na nagtatrabaho sa kalapit na construction site, pinatungan pa ng tuwalya ang suot na face mask. Napakabaho. Tuwing umaga. Pag pumapasok kami dito, lahat kami, mga trabahador namin dyan, nagpe-face mask. Ganyan din ang tinitiis ni Nick na 12 oras ang duty sa sari-sari store. Tumumal din daw ang bentahan ng kanyang pansit at siopaw. Hindi ka makakain sa sobrang baho niya. Tapos yung sakit sa ulo. Tapos yung parang alam mo yun, tuwing uwi ka sa barracks mo, nangihina ka. May incident command post ang QCDRMO sa labas ng cold storage facility. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan sa isang pahayag na tinututukan nila ang agarang paghahakot at pagtatapon ng mga debris at nadamay na frozen goods. Sinusubukan pa natin na makuha ang panig ng pamunuan ng cold storage facility. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bibili po ng bigas ngayon, 55 pesos kada kilo na dapat ang pinakamahal na imported rice na mabibili po ninyo sa Metro Manila. Alinsunod po yan sa utos ng Department of Agriculture. Sumusunod na riyan ang ilang nagtitinda sa Pasig Mega Market. Ang paninda namang lokal na rice doon ay nasa 42 hanggang 64 pesos ang kada kilo. Depende pa rin po yan sa klase. Sa ibang lugar naman sa bansa, ipatutupad ang 55 peso maximum SRP simula sa February 15. Ayon sa DA, target nilang pababain pa ang maximum SRP ng imported na bigas sa hanggang 49 pesos kada kilo sa mga susunod pang linggo. Layon daw ng kagawaran na masawata ang pagsipa ng presyo ng bigas sa lokal na merkado. Ngayon pong mas mura na nga ang bigas sa international market at mas mababa na rin ang taripa sa imported rice. 2.9% pa rin ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto sa serbisyo sa bansa nito pong January. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kapareho niyan ang inflation rate noong December 2024. Pero bahagyang mas mataas kumpara noong January 2024. Sabi pa ng PSA, nakaambag sa inflation ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng kamatis at iba pang gulay, karne at isda, partikular na po ang galunggong. Bumagal naman ang pagmahal ng presyo ng kuryente, tubig at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang anilay steady inflation nitong Enero ay positibo raw na indikasyon ng mga pagsisikap ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee na iurong sa October 13 ang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, yan ay para masigurong malinis at payapa ang pagsasagawa ng eleksyon doon.
Napagkasunduan din sa BICAM meeting na i-extend muna ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Hindi naman lumagda sa BICAM report si House Deputy Minority Leader Mujib Hataman na kinatawan ng basilan na bahagi ng BARMM. Anya, kung gusto raw ng kapayapaan, dapat hayaan ang mga taga-Bangsamoro na pumili ng kanilang mga lider sa eleksyon sa Mayo. Para maging ganap na batas, kailangan munang pagdibayin ng plenaryo ng Senado at Kamara ang BICAM report at mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, handa sila at naiintindihan daw nila ang intensyon ng panukalang ipagpaliban ang BARMM elections. Kakailanganin daw ng 2.5 bilyong pisong pondo para sa hiwalay na automated BARMM elections. Samantala, ngayon pong Love Month, ingatan po ang inyong sarili mula sa mga love scam. Sa Makati City na aresto ang mahigit 100 nabibiktima daw gamit ang mga larawang gawa ng Artificial Intelligence o AI. Balitang hatid ni John Consulta. Atras. Walang gagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Di pangkaraniwang opisina ang nabisto ng NBI-NCR sa Makati City nang salakayin ng mga otoridad. Tumambad ang mga script na ginagamit sa panluloko. May mga cellphone na kusang nakikipagpalitan ng mensahe sa pamamagitan ng isang program. Gamit daw dito ay mga SIM card na di-rehistrado. Meron kaming tinitingnan na yung violation ng Anti-Financial Accounts Scamming Act and then of course yung Cybercrime Act. Ang isa sa mga natuklasan ng NBI, ang umano'y scam hub, gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Ang computer at ang camera na to, ini-scan na lamang ang mukha ng kanilang mga nare-recruit na scammer. Ang resulta, meron na silang na-generate gamit ang AI na mukha ng isang babae na siyang ginagamit ngayon ng mga sindikato para ipakausap, ipaharap sa mga video calls sa mga dayuhan sa ibang bansa para kanilang mabiktima. Humarap ako doon, pati yung sarili kong muka na bago na sa AI. Ano yun? Real time na papalitan nila. Talagang majujup nila into believing na tunay sila. 167 na mga Pilipino at 2 Chinese na abala umano sa love scam activities ang inabutan doon ng mga operatiba. Karamihan daw sa mga binibiktima nila, mga dayuhan na nakabase sa Europe at Middle East. Ayon sa aming mga nakausap, magtatatlong taon nang nag-ooperate ang kanilang grupo at 3 dayuhan ang kanilang kota kada araw. Kukunin po namin yung trust tsaka yung relationship ni customer. Kapag na-build na po namin yung trust tsaka yung relationship, doon na po papasok yung tinatawag na investment scam. Sa totoo lang sir, malaki po talaga sahod dito. Hindi po kayang ibigay ng normal na trabaho. Pagdating sa konsensya, wala na po siguro. Pera na lang po iniisip namin. Nagpaalala naman ang NBI na huwag magpagamit sa mga sindikato ng scam hub. Huwag silang masilaw doon sa pangakong malaking pera, lalo lang silang mapapahamak. Kasama ang love scam sa mga inireport sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, umabot sa mahigit 10,000 cybercrime complaints ang kanilang natanggap noong 2024. 3 beses itong mas malaki kumpara sa mga natanggap nilang reklamo noong 2023. Aabot naman sa halos 200 milyong piso ang nawala sa mga biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, muling lumakas ang amihan at apektado po nito ang buong Luzon ayon sa Pag-asa. Naitala ngayong araw ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, naglabas ang Pag-asa ng gale warning sa ilang baybayin sa Luzon. Posibleng umabot hanggang mahigit 4 na metro ang taas ng mga alon sa mga dagat ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, maging ang ilang baybayin sa Aurora. Kaya pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot. Bukod sa amihan, patuloy na umiiral ang easterlies sa ibang bahagi ng bansa. Uulanin ang halos buong Mindanao at ilang panig ng Visayas at Northern at Central o Southern Luzon. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather.
Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Mga kapuso, sinimulan na po ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament. Present sa opening ceremony sa Subic Bay Freeport Zone ang mga kupunan ng 10 NCAA schools. Hanggang Biyernes sila maglalaban-laban para malaman kung sino ang papasok sa semifinals at finals sa Sabado. Umaasa po ang Letran Lady Knights ng Women's Division at Perpetual Altas Men's Team ng Men's Division na makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na championship. Dedepensahan naman ng Emilio Aguinaldo College Juniors Team ang kanilang kampyonato sa Juniors Division. Dumalo sa opening ceremonies si GMA Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News Regional TV at Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pagtitiyak ni NCAA Season 100 Beach Volleyball Chairman Father Vic Calvo, mas magiging exciting ang kompetisyon ngayong taon. Mapapanood po ang live stream ng mga laro sa social media platforms ng GMA Sports at NCAA Philippines. Matapos pumapalabas ang dalawang barko ng China sa Exclusive Economic Zone na unang namataan sa Pangasinan, 3 barko naman po nila ang nakita sa Mindanao ayon sa Philippine Navy. Kabilang dyan ang barko ng Chinese Navy na namataan sa Sulu Sea malapit sa Basilan. May kasama pa itong isang warship at isang oil tanker. Ayon sa Philippine Navy, mula Bajo de Masinloc, binuntutan ng BRP Jose Rizal ang isang Jiangkai Class 2 missile frigate hanggang Mindoro. Sinalubong daw yon ng 2 barko hanggang Pabasilan. Pagdating ng 15 nautical miles mula sa isla, bigla raw nagbagal ang mga barko. Sinalubong naman sila ng mga eroplano at barko ng Pilipinas at itinaboy. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay nito. Huli ang 2 dayuhang nakatangay umano ng halos 2 milyong piso mula sa nabiktima raw nila gamit ang isang modus sa panloloko. Alamin kung ano yan sa balitang hatid ni June Veneracion. Dahil sa reklamong pang-i-scam, inaresto sa operasyon ng PNP CIDG ang 2 Liberian national sa Quezon City. 1.8 million pesos daw ang kabuang nakuha ng mga sospek matapos mapaniwala ang biktima na kaya nilang gumawa ng US dollar bills na parang minamagic lang. Harapang ipinakita daw ng mga sospek sa biktima ang pagsaboy ng chemical powder sa bugkos ng berdeng papel para gawing dolyar. Yung isa, pinapakita kung paano yung papel gagawing dollar. Yung isa naman, they will keep him or her busy na hindi niya malingat lang siya ng konti, papalitan na niya yung papel ng original na dollar. Ganun kabilis yung kamay nila. Ang kunwaring na magic na dolyar, dinala ng biktima sa money changer para papalitan, kaya mas lalo siyang nakumbinsi na tunay ang dolyar. Nang makipagkita muli ang biktima sa mga suspect, doon na siya sinimulang hinga ng pera para raw ipambili ng chemical powder at berdeng papel para makagawa ng dolyar. Bibigyan ka talaga ng totoong US dollar to entice you na this is a lucrative scheme. Nasampahan na ang mga suspect ng reklamong estafa, iligal na paggamit at pamimeke ng banknotes. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nila. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang pick-up sa Limay, Bataan. Chris, sumuko na ba yung nakabanggang driver? Tony, tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng driver ng pickup na tumakas matapos ang insidente. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Kita sa dashcam video ang pagsagasa ng isang pickup sa isang lalaki sa highway sakop ng Limay, Bataan noong linggo. Ang lalaki papatawid ng maaksidente. Mabilis po talaga yung takbo ng pickup at wala po siyang intensyon na huminto at panagutan ang kanyang nagawang pagkakabangga dito sa ating biktima. Nasawi ang 33 taong biktima na si Rasmo Alquero Alonto. Patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan ng nakasagasa sa kanya.
Sino man po siyang nakapagsagasa sa apo ko, magpakita ka naman, parang awa mo naman. Hindi naman ayop ang apo ko eh. Para pabayaan mo, awa ka naman sa kanya. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, isa ang patay matapos araruhin ng pick-up ang 18 sasakyan. Isa ang sugatan. Ayon sa pulisya, nakainom ang driver ng pick-up nang maaksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang driver na sinampahan na ng mga kaukulang reklamo. Wala pang pahayag ang driver at iba pang sangkot sa aksidente. Expired na pero ibinebenta pa rin. Yan ang nabisto ng mga otoridad sa isang bahay na ginawang mini grocery at bodega sa Binyan, Laguna. Ang mga produkto nire-repack lang para maibenta ng mas mura. Gatas, pasta noodles, chocolate, inumin at sabon ang ilan sa mga produktong natuklasan doon. Galing daw sa iba't ibang pamilihan ng expired products na dinadala roon ng mga truck. Iimbitahan ng pulisya ang may-ari ng mini grocery para matukoy kung sino ang dapat managot. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang babaeng sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga sa Dasmariñas, Cavite. Bukod sa isang sachet ng hininalang shabu na ibinebenta niya sa operatibang nagpanggap na buyer sa buy-bust operation, nakuha rin sa sospek ang hindi bababa sa 100 gramo ng umano'y shabu. Nagkakahalaga yan ng halos sa 700,000 piso. Sa cellphone ng sospek, nabisto rin ng pulisya ang mga transaksyon kaugnay sa umano'y iligal na droga. Naharap ang sospek sa mga karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Latest na this Wednesday, mga mare at pare, queening na agad ang pambato ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana 2025. Nakuha ni Dia Mate ang Best in National Costume. Suot niya ang obrang modern Filipiniana ni Eran Montoya na inspired na mga lumang simbahan sa bansa. Bukod sa intricate details at indigenous patterns, highlight din ng stained glass windows design gamit ang mahigit 150,000 crystals. Sa February 9, ang coronation night ni Nadia sa Bolivia. Tinalakay na sa Korte Suprema ang tungkol sa kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Iginiit ng gobyerno na wala itong nilabag na batas at naayon ang pulisiya para palaguin ang ekonomiya. Balitang hatid ni Salima Refran. Bago pa man ang oral arguments, iba't ibang grupo ang nagsagawa ng pagkilos sa Korte Suprema. Napakababa! Lahat sila, iisa ang sigaw. Ideklarang labag sa batas ang paglilipat ng halos 70 bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury para magamit sa ibang mga proyekto ng gobyerno. Marami sa mga pera na nasa PhilHealth ang nagbe-benefit ay yung mga opisyales. Ang aming panawagan ay magbigay ng direct funding to the public health facilities such as the public health centers, the public hospitals. Sa oral arguments, inilatag ng mga petitioner ang mga argumento kung bakit para sa kanila ay unconstitutional ang paglilipat ng pondo. Partikular, ang Department of Finance Circular 003-2024 at isang probisyon sa General Appropriations Act na nagbigay daan dito. Hindi raw sobra-sobra ang pera ng PhilHealth at kulang na kulang ang natatanggap na tulong pangkalusugan ng mga mamamayan. Your Honors, the enumeration under the Constitution is exclusive. It does not authorize any government official to transfer appropriations. Moreover, the authority to augment any item in the general appropriations must be given by law. PhilHealth's financial statement reveals that it does not have excess funds. PhilHealth's 2024 first quarter financial statements show the members' equity as being negative 600 billion plus. This is signed by the highest officials of PhilHealth, an express admission by PhilHealth that its equity is negative by over 600 billion. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto,
Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at pinalitang PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Counsel ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents ng Office of the President, Senado at Kamara. Gate ng gobyerno na ayon sa batas at walang nalabag sa paglilipat ng di nagamit na pondo. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. 3 petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa Korte Suprema. Consolidated na. Ibig sabihin, sabay-sabay na yung diringgin. Dito sa oral arguments, maaaring magtanong ang mga maestrado. Binusisi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kung may sobra nga ba talagang pondo ang PhilHealth. Benefit payments should be included in the reserve fund. Don't you think so? But Your Honor, for every year, we have a specific target or specific portion that is set aside for benefit payments. Yes, I know that. And if it falls short, if the target falls short, yes, that's when we call on the funds. Yes. But Your Honor, I would like to highlight that every year PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor. And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Oktubre na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa paglilipat ng PhilHealth funds. Pero naibalik na noon sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo. Sinabi naman ng Department of Finance na nagamit na nito ang 78% ng halagang ito para sa critical health projects, tulad ng public health emergency benefits and allowance sa healthcare at non-healthcare personnel noong COVID-19 pandemic, medical assistance para sa mahihirap na pasyente, pinambili ng mga medical equipment, konstruksyon ng 3 DOH health facilities at Health Facilities Enhancement Program. Ipagpapatuloy ang pagtatanong ng mga maestrado sa susunod na oral arguments sa February 25. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May babala ang Commission on Elections sa mga kandidato kaugnay po sa pagdedeklara ng kanilang gastusin sa pangangampanya. Handa naman daw ang COMELEC kung anuman ang kahihinatnan ng usapin tungkol sa posibleng postponement ng BARMM parliamentary elections. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Connie, sisikapin ng Commission on Elections na tugunan ng lahat ng hamon na posibleng harapin ngayong taon. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay dahil sa mga pagbabago na nagaganap at maaari pang mangyari sa tinaguriang super election year. Kabilang dito ang pagpasa ng Kongreso sa paglilipat ng parliamentary election sa BARM sa Oktubre, sa halip na isabay sa national and local election sa Mayo. Kung mangyayari niya ito, ay kailangan nilang paghandaan ang posibleng pagbubukas ng filing para sa mga dagdag na tatakbo sa parlamento sa Hunyo. Sakali namang harangin ito sa Korte Suprema, ay kailangan rin nilang paghandaan ng posibilidad na matuloy ang botohan sa BARM parliamentary sa Mayo at ihabol ang pag-iimprenta ng mga kailangang balota. At ngayong 6 na araw, bago ang simula ng national campaign period sa February 11, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kakandidato na magiging mahigpit sila
sa pagpapatupad ng patakaran ukol sa SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures. Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga tatakbo sa eleksyon 2025 na tumalima sa sinasaad ng patakaran ukol sa SOSE. Nakatakda raw ilabas ngayong araw ang regulasyon ng COMELEC and Bank ukol sa SOSE. Paliwanag pa ni Garcia na hindi nila tatanggapin na libre ang gastos sa mga ito dahil kasama sa SOSE maging ang donasyon na tatanggapin ng isang kandidato. Babala naman ng COMELEC chairman, madidiskwalipika sa paglahok sa mga susunod na eleksyon ang sinumang kandidatong mabibigong magsumiti ng SOSE sa dalawang magkasunod na nilahukan nilang eleksyon. Connie? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Halos 400,000 pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasabat sa isang lalaki sa buy-bust operation sa Valenzuela. Paliwanag po ng suspect, inutusan lang daw siya nang iabot ang parcel. Balitang hatid ni James Agustin. Agad na inaresto at pinusasa ng pulisya ang 28 anyos sa lalaki na target ng ikinasa nilang drug buy-bust operation sa Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Ang suspect na bilhan ng droga ng pulis na nagpanggap na buyer. Sa imbestigasyon, dumarayo lang sa lugar ang suspect para magbenta umano ng iligal na droga. Itong suspect natin ay hindi po taga Valenzuela at taga Barangay Bangkal, May Kawayan, Bulacan. Ito talaga is boundary sa Valenzuela at karamihan talaga ng kanya, yung mga binabagsak niyang item ay dito sa May Kawayan. Nakuha mula sa suspect ang 58 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 394,000 pesos. Ayon sa pulisya, ilan sa mga parokyano ay construction workers. Itong operation ay dahil tip from ating mga barangay officials ay ibig sabihin matagal na rin itong minamanmanan at syempre malawak ang kanyang area of transaction. Nakakulong ang suspect sa Valenzuela City Police Station. Git niya hindi siya nagtutulak ng shabu at iniutos lang sa kanya ng kaibigan na iabot ang item. Inano lang po sa akin yung binigay lang po ng kaibigan po. Hindi ko po alam na ganun po yun. Bit-bit ko lang po yung parcel. Tapos pag-abot lang po sa akin, yan po, meron na pong humuli po sa akin. Hindi niyo po alam na droga? Hindi ko po alam na droga po naman. Nasampahan ng suspect ng reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Usapang edukasyon po tayo, kasunod ng paglabas ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Kausapin po natin si EDCOM Executive Director Carol Marquis. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Connie, sa lahat ng nakikinig sa atin. Sir, unahin na po muna natin yung kakulangan nga sa mga school principals na lampas kalahati ng DepEd schools po natin. Wala, ano? Saan ho kaya tayo nagkakaproblema? Well, nagulat din kami nung nakita namin yung data na yan kasi assume namin lahat ng schools syempre dapat may principal. Pero yung data pala natin, ang kahirapan natin is a 1997 policy which states that only schools with 9 teachers will have a principal. So, ibig sabihin, pag mas maliit yung school mo, wala ka talagang principal in terms of the policy. Tapos ikalawa, yung hiring kasi nito sa local Ibig sabihin, kung hindi tayo nakakapag-monitor vigilantly, kung sino talaga ang nakapag-request na ng position kasi dumami na yung teacher, hindi natin nalalaman at the central office ng DepEd kung ano yung nangyayari sa ground. So, siguro parehas. Kailangan baguhin natin yung policy, review natin yung policy na sabi ni Secretary Angara gagawin na nila. Tsaka sistema para ma-monitor ng maayos na talagang yung kailangang mangyari sa ground, mag-request ng position, mag-hire, ginagawa talaga at nangyayari. Pero hindi ba ho kaya mataas din yung kanilang requirements para maging principal? Isang dahilan din yan. Nakita natin yung NQuest, nilabas din namin sa Year 2 report yung NQuest. Noong 2016, ang passing rate ng NQuest is 3.3%. Okay. Imagine niyo po yun. Napakarami nag-apply, naghangad, gumustong maging principal, pero mababa. And then, sa ibang taon naman, naging 30%. So, siguro mahalagang i-review din. Ano ba tong laman ng NQuest na to? Ito ba talaga yung kailangan natin para makapili ng magagaling na principal? Alam mo, when we were in Singapore, para dalawin sila, tanungin ano yung mga practices nila, yung pagiging principal, hindi siya kung sino lang gusto mag-apply at pumasa ng test. Sa kanila, succession planning, nagre-recruit, nagtitingin ng mga teachers na may leadership potential, tapos talagang ginugroom at tinetrain na para handa yung principal. So, hindi siya overnight, hindi siya bigla ang mag-fill ng position. Tsaka magiging incentive din ito para doon sa mga guro na gusto hong magkaroon ng mas mataas syempre na
sweldo at posisyon, hindi ba? Kung mabibigyan Yun sila. yung nangyari in the past years. Although meron na tayong bagong career progression executive order and implementing rules and regulation na ngayon kahit teacher ka, pwede kang umakyat ng umakyat, halos Yes. katumbas ng mga principal while staying as master teacher. So maganda ring reforma yun, pero sana nga maayos natin na yung gustong talagang maging expert bilang teacher at maging master teacher, matulungan natin. Meanwhile, yung mga gusto Yes. talagang maging leaders, magkaroon ng posisyon talaga at mabigyan din ng training at suporta. Okay, puntahan naman po natin yung matatag curriculum. Ano ho ang assessment nyo dyan? Well, alam mo yung matatag curriculum, matagal na rin siya talagang pinag-aaralan. Yung reforms ng K-12 curriculum, no? Nakita talaga natin sobrang congested at talagang hindi matapos-tapos yung mga lesson at saka yung pagre-review kung lahat ba ng classes na yun kailangan talaga. It was high time to review it. Based on the workshops that we did with teachers, kasi inuupuan namin yung curriculum na yan kasama ng mga teachers, yung Kinder 1, 4, and 7, mukhang mas maayos na siya. Decongested, mas focused yung competencies. Pero ang problema ng teachers na sa ground na sinasabi sa amin, sir, sana hindi tayo nagsisimula ng bagong curriculum na hindi handa ang mga teachers sa training at walang para sa teachers at para sa bata. Yun yung issue na sinasabi pa nating nananatiling problema dito sa ating Year 2 report kasi nakita natin na hindi pa rin nadideliver ang karamihan ng textbooks sa grades 1 and 4 and 7 ng matatag. Totoo. In fact, 35 out of 90 titles. Tapos maraming subjects, maraming regions, talagang wala pang natatanggap na libro. Third quarter na ngayon. Oo nga So, pa. yun. Opo, talaga mahirap magturo kapag hindi naman equipped, 'di ba? So kailangan talaga doon masimulan. Pero Yes, ito yes. sir, ang problema pang isang nakikita rin natin, yung employability ng mga senior high school graduates natin. Parang marami nga daw sinasabi na nagda-drop out na lang pagdating na nga rin sa kolehiyo. Pero ito senior high school pa lang, hindi ba? Parang hindi na sila kaya hindi na sila equipped. Paano ho natin ma-improve 'yon? Oo, siguro iba't ibang interventions. Unang-una, pag tinignan natin yung data sa aming Year 2 report, yung labor force participation ng senior high school graduates is 42%. Ibig sabihin, karamihan ng senior high school graduates tumutuloy pa talaga sa kolehiyo. Okay. Pero pagdating sa kolehiyo, nagda-drop out din ang karamihan. Natin 4 in 10 drop out. Yung maraming dahilan. Unang-una, yung senior high school graduates natin, kailangan natin i-review talaga if we are building them to be workforce ready. Ang sabi ng industry, hindi daw sapat yung work immersion, hindi sila talaga nakakapag-train ng maayos para pagdating nila ng graduation at pag-apply sa industries, talagang kaya na nilang tugunan at gampanan yung mga trabahong maibibigay sa kanila. Ikalawa, nakikita natin sa datos na kahit high school graduate or kahit college graduate, 30% halos hindi functionally literate. Ibig sabihin, nakakabasa ng mga sentences but they Yes. don't fully understand what it means. Ngayon, that's a real cause of concern both in terms of employability because how useful will you be in your organization no kung hindi ka nakakaintindi? And ikalawa, pati sa pag-aaral. Kasi how will you pick up very complex lessons in college if you cannot comprehend sentences? Yun nga po. And speaking of which, no, dun sa reading comprehension and all that you mentioned, mapapagbasehan po ba natin na napag-iwanan na ang ating educational system sa Pilipinas kumpara ho dun sa ating mga karatig bansa dito sa Asia? Oo, alam mo yung issue ng functional literacy and numeracy, hindi naman siya unique to the Philippines, pero medyo mas malalim yung problema natin kasi mas worse yung figures natin when it comes to those students that don't have it. Ngayon, talagang kailangan natin siyang tutukan kasi ang sinasabi nga namin sa Year 2 report, kahit perpektuhin natin ang senior high school, kahit may free higher education tayo, kung yung foundational skills marupok, mahina, talagang babagsak yung buong bahay, kung bahay man yan. Kasi hindi maayos yung pundasyon. Kaya bago natin gawin ng ibang bagay, kailangan talagang paglaanan ng pondo, ng oras, ng programa ng gobyerno na talagang yung mga bata sa grade 3 pa lang nakakapagbasa, nakakapag-add, nakakapag-multiply. Kasi marami tayong nakikitang high school graduates, hindi pa rin kaya yung mga ganito. Sana nga makahabol tayo ng mabilis para Sana. dito. Alright, maraming Kailangan natin salamat. tutukan. Maraming salamat din. Maraming salamat. Yan po naman si EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Yee. Sugatan ng isang lalaki matapos kagatin ng isang buwaya sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Batay sa investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay sa Barangay Buwan ang biktima kasama ang kanyang nanay at tiyuhin ng lundagan umano at kagatin ng buwaya. Sabay raw nahulog sa dagat ang biktima at buwaya. Maayos na ang lagay ng lalaki matapos tahiin sa ospital ang kanyang mga sugat sa likod. Hinanap ng mga residente ang buwaya sa ilalim ng stilt house pero wala na ito.
Ayon sa MDRRMO, patuloy pa rin itong pinaghahanap hanggang sa ngayon. Idinulog na rin sa provincial government ang paghahanap sa buwaya. Hindi bababa sa sangdaang sasakyan ang nagkarambola sa Taohuayu Yellow River Bridge sa Henan, China. Madulas kasi ang tulay at hirap makakita ang mga motorista sa daanan nilang balot ng makapal na hamog. Ang iba na nanatili sa tulay, pinipilit magsenyasan ang ilang mga motorista para mapigilan. Ang ilang nasugatan at dinala naman sa ospital. Tumestigo ang isang dating opisyal ng DILG laban kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa kanyang kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court. Sabi ni dating Interior Undersecretary Juan Victor Llamas, hindi dapat binigyan ni Guo ng business permit ang Zunyuan Technology dahil kulang ang mga isinumite nitong dokumento. Sabi rin ni Llamas, dapat binawi na ni Guo ang permit ng naturang pogo nang lumabas na ang iba't ibang paglabag umano nito. Giit naman ng kampo ni Guo, nagsumite ng affidavit of undertaking ang Zunyuan bilang pagkilala na kulang pa sila sa requirements pero may anilay substantial compliance na. Hindi dumalo si Guo sa pagdinig sa Valenzuela RTC dahil kasabay nito ang hearing sa isa pa niyang kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Noong November 8, 2024, naghain na ng not guilty plea si Guo sa graft case. O kaway-kaway, fellow K-pop fans! I-ready na ang inyong bucket list dahil ilang K-pop artists ang may upcoming tour in Manila this year. Ang latest, si Jisoo ng Blackpink. Inanunsyo ng kanyang agency na Blissu na dadalhin in Manila ni Jisoo ang kanyang Lights, Love, Action Tour. Wala pang ibang detalye sa magiging unang solo fan meet niya sa bansa. Ang sure, may upcoming tour din si Jisoo sa iba pang lugar sa Asia. At the moment, dapat abangan ng fellow Blinks ang release ng solo debut mini-album ni Jisoo sa February 14. Ang mga fellow ARMY naman dapat abangan ang two-night concert ni BTS member J-Hope sa April. Yan ang Hope on Stage Tour in Manila. At next month naman, ang Time for the Philo Agase. Darating sa bansa si GOT7 member JB para naman ito sa kanyang Tape Reload solo concert sa March 2. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nalungkot ang isang mag-asawa sa nabili nilang foreclosed property o narematang bahay mula sa Pag-ibig Fund. Tumambad kasi sa kanila ang binaklas na mga pinto at bintana. Tinanggal din po yung mga gamit gaya ng lababo, gripo at mga kable ng kuryente. Sabi ng mga may bagong may-ari, ang mga dating nakatira ang sumira sa bahay dahil hindi sila napagbigyang manatili hanggang noong January ang presyo ng bahay dahil malayo na ang kondisyon nito. Ayon sa Pag-ibig Fund, maituturing na vandalism at theft o pagnanakaw ang ginawa ng dating nakatira sa bahay. Iginiit din nila na ang reassessment ay hindi magagawa dahil mga dating nakatira daw ang gumawa ng paninira sa bahay. Gayunman, makikipag-ugnayan ang Pag-ibig Fund sa mga bagong may-ari. Bukas ang GMA Integrated News para sa panig ng mga dating nakatira sa bahay. Pinag-aaralan po ng Quezon City LGU ang pagkakaroon ng legal na hakbang laban sa BestLink College of the Philippines. Kaugnay pa rin po yan sa kanilang off-campus activities sa Hermosa, Bataan noong January 26. Base po sa Oversight Committee hearing ng Quezon City Council, nagkulang ang paaralan para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, pati sa paghahanda pagdating sa usaping medikal at logistics. Batay sa mga nakuha nilang ulat, 6 na ambulansya lang ang nakahanda para sa mahigit 25,000 estudyante na kasali sa aktibidad. Sa testimonya naman ng Hermosa Bataan Municipal Police Station, nasabi lang sa kanila ang kabuang bilang ng mga estudyanteng lalahok isang araw bago ang event. Una raw kasing napag-usapan ay 17,000 estudyante lang. Tinawag namang irresponsable at insensitive ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang paaralan ng tawagin nilang fake news ang hinaing ng mga estudyante. Naging viral ang isyong ito dahil sa paglalakad umano ng mga mag-aaral ng ilang kilometro sa madilim na highway. Wala pang pahayag ang BestLink sa plano ng QC government pero
nauna silang humingi ng paumanhin sa nangyari. Dati na rin nilang sinabi na bukas sila sa mga investigasyon para malaman ang pinagmula ng anilay hindi pagkakaintindihan. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng hepe ng pulisya ng Bagabag, Nueva Vizcaya at kanyang misis matapos na sumalpok ang kanilang SUV sa isang dump truck sa Cabanatuan, Isabela. Parehong nawasak ang harapan ng SUV at truck. Sa investigasyon ng Cabanatuan Police, magkasalungat na direksyon ang tinatahak ng SUV at truck. Nawalan umano ng kontrol ang pulis sa manibela ng SUV kaya napunta siya sa kabilang lane at nasalpok ng dump truck. Nasa ospital sila ng kanyang misis. Sumuko naman sa Cabanatuan Police ang truck driver at wala siyang pahayag. Tigil operasyon muna ang whale shark o butanding interaction activity sa 3 bayan sa Bohol. Napag-alaman kasi ng mga otoridad na walang angkop na permit ang mga operator niyan sa mga bayan ng Dila, Albuquerque at Dawis. Nabisto rin na nagpapakain ng krill o alamang para mapanatili sa lugar ang mga butanding. Labag daw ito sa batas, bukod pa sa mabahong amoy na idunudulot nito. Aalisin daw ang ban kung masusunod na ng operators ang mga ordinansa at regulasyon. Matagal nang binabatikos ng ilang grupo ang whale shark feeding at swimming na tinawag nilang ecological trap at peking ecotourism. May pagtitipon po ngayon ng mga kongresista sa Kamara. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Connie, sunod-sunod ang dating ng mga kongresista sa North Wing ng Kamara ngayong umaga. Sabi ng ilan, may ipinatawag daw na caucus sa Romualdez Hall ngayong umaga, pero hindi raw nila alam kung tungkol saan ito. Hindi rin malinaw sa mga nakausap naming kongresista kung lahat ba ng kongresista ay inimbitahan sa naturang pulong o kung grupo-grupo lamang sila. Pero may nagsabi namang hindi caucus ang pupuntahan nila, kundi fellowship lamang para ipagdiwang ang achievements ng 19th Congress. Ito na kasi ang huling session day bago mag-recess ang Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero ayon kay ACT Teachers Representative at second impeachment complaint endorser Franz Castro, narinig niya sa isang opisyal ng Kamara na miyembro ng majority bloc na ang agenda ng pulong ay ang impeachment. At sabi pa ni Castro na i-endorso raw ito ng mahigit sa kailangang 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Connie, malalaman ang kahihinatnan ng mga impeachment complaint na inihain sa Kamara mamaya sa sesyon 3:00 ng hapon. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.